O, Yorme, Isko Moreno, ito yung bigas mo, 250. Ha? Pasensya na. Ngayon, para po doon sa may darating pa ho ko isang truck, buhatin nyo na lang para hindi tumagal. Bilis, nakakaabala tayo eh. Buhatin nyo na para hindi tayo tumagal. Hindi, 16.5 tons yan kasi yung mapupunta kay Yorme is 6.5. Mayor Isko, etong natira ay 6.5 tonelada. 250 sacks to, Mayor. Tama to, no? Ay, sobra pa kasi. Sobra to. Pagbaba ka ng dalawa. Dalawa sa ako. Berde. Tama. Baba ka ng Baba ka ng 5. Pabuhat mo lang sa guard. Dali mo sa Legrand. 5 sa ako. Tama ba? Ha? 24? Bilangin nyo nga mabuti. 25, sir. Ha? 25. 25. 25 po. Magkano ka kayo, Bricks? Pakakot ka nga ng 5 para may pantulak ba ron? Ako na may motor, dali. Wala, sir. Lagyan mo. Buhatin nyo na lang para hindi tumagal. Bilis, nakakaabala tayo eh. Buhatin nyo na para hindi tayo tumagal. Okay. Yorme, Isko Moreno, ito yung bigas mo, 250. Ha? Pasensya na. Ngayon, para po doon sa may darating pa ho ko isang truck, galing na Nueva Ecija naman, yun ho yung mapupunta upon the disposition of Ma'am Elizabeth. At mapupunta rin siya, magpapabigay po tayo ng 5. Yung mamaya pong truck galing Nueva Ecija, mga alas 3 ng hapon, magbibigay po tayo ng 100 kaban, 100 sacks para sa mga bilanggo, sa mga preso. So umaasa po ako yung i-donate ko sa New Bilibid Prison na 100 sacks ay parang awa na, wag naman yung pulis ang dumali ha, wag naman yung mga bantay dyan ang dumali. Dapat siyang kainin ng mga bilanggo. Ha? Tandaan nyo, sinabi ni Jesus, dalawin ng mga nakabilangguan. Ha? So hindi ho ako makakadala ng literal. Tama na ho yung bigas ko, dadalan sa kanila kahit papano maibsan yung kanilang paghihirap at gutom. Para makakain naman sila ng busog. As in, once in their jail time, na busog talaga. Alam naman ho natin na takal-takal ang pagkain sa kulungan eh. So, yun o. Hindi magkukulang ng 10 yun. Sige na, at saka na yun. Walang problema, hindi magkukulang. Ako bumilang nun. Patong-patong, paano pabibilangan yan? Sige na. Paano kukulangin ng 10? Sigurado ka? Hindi kasi may apatan dyan eh, ang patong eh. Oo. Para nagtatansyahan tayo, kargaan mo ng 5. Para hindi naman baka kulangin naman yung kay Isko eh. Okay? Sige, kargaan mo ng 5. Para baka mamaya magkamali ng bilang eh. Kulangin pa yung sa Maynila. Dahil lagyan mo ng 5, baka mamaya magkulang dito. Para kung kulang talaga, bilangin nyo na lang doon. Padala ko na lang yung kulang. Ha? Baka mamaya, dito kulangin eh. Okay? Alright. Hulaan lang natin yan. Either 205 o 195. Dali mo sa sige na, baka maiwan pa kayo ng truck. Umalis na ba? Convoy na. Larga na kayo. Ayan, San Simon at Mexico, lalarga na. So, ito po, papunta na po ito kay Yorme. Yan, larga na kayo ni Briggs. Hingan nyo na lang si Yorme ng na talagang tinanggap niya. Ng pasasalamat letter. Ouch! Kita nyo lang. Magkarga ka ng 5 muna, mag-iwan ka sa may Legrand. Para baka may gustong hingi ng bigas, mabigyan natin ng bigas. Okay. Wala tayong individual ngayon eh. Puro municipality by municipality eh. Tingnan natin. Walang problema, mamaya. Okay, sige. Good job. Yama, alam mo na gagawin mo kay Yorme ha? Binagbigyan ako ng pera niya ha? Diretso kayo ng Maynila ha? Kay Mayor Isko Moreno. Yes, sir.
May quarantine tayo. May quarantine tayo. After, baka mamaya mag-violate tayo eh. Magkarga kayo ng 5 ano doon. Mabuhay din po. O, ayan. FLM, San Simon. Ha? Dandil. Nakita nyo naman, oh, kahit ako'y wala pa akong tulog. At pinilit ko pa rin na makapag-live. Kaya kayong mga ano dyan, layo lang, baka mamaya alam mo naman ang pulis galit na galit sa akin eh. Okay, thank you. Distance lang po, distance lang po. Distance lang po. Alam nyo kung wala sana tayong quarantine ngayon, walang problema, magpapapicture ako sa inyo. Pinag-iinitan ako ng mga alam mo na, bigas tayo dyan ha. Mamaya. Ayan o. At least, nakaraos tayo. Nakita nyo naman. O, yung mga vlogger, pwede nyo nang i-post to. Inyo na to. Hindi ko kailangan ito. Maraming salamat po, Sir Francis Leo Marcos at kay Ma'am Rose sa Kalabasa po. Thank you very much kay FLM, kay Ma'am. Salamat po, Sir Francis Leo Marcos, sa kay Kalabasa, sa reaction ng Kalabasa para sa BGN. Sir Leo Francis Marcos, thank you, and Kalabasa Queen. Sa biyan po ng Baliches Bus, MMRT Link, si Dr. Papi po, maraming pong salamat. Sabihin niyo po Kalabasa sa amin. Saan po kayo? Itsura na nung naupo kayong congresswoman. Ayan po yung humanitarian. Yun po ay sarili kong pera. Wala pong ibang donation doon. Yun po ang totoo nun. Sarili kong pera yon. Yung 116,000 pieces of eyeglasses na ipinigay namin sa Camp Karingal noong pong November 2017. Lahat po ng pulis dyan, maaalala pa po yun. Kung hindi po ako nagkakamali, ang hepe po ng QCPD sa Camp Karingal ay si General Eliazar noon. And then suddenly, sabi ni EPA o ni Elianor Nuevo at saka nung Yulen Marcos na nakilala ko sa internet, sabihin mo naman, meron ho kami mga conversation, na-save ko po yan, yung mga text message namin, pati mga audio video na na-save ko, na pag-uusap namin. Sabihin mo naman ako'y nag-donate para ako'y sumikat, para makita ng tao na sikat din ako. Sa akin naman po, wala naman akong kwenta yung mga ganong bagay sa akin Hindi ko naman kailangan ng pagsikat, so hindi ko susuluhin yung credit.
So kung maririnig nyo ho yung video, naka-upload dyan, nasa through internet, nung humanitarian ko sa Kamkaringal, may mga sinabi ho kung mga nag-donate nun, including na ho yan si Epa, na nag-donate ng 10 million. Pero, ma'am, sir, kahit piso ho, walang dinonate yan. Pati yung Yulen, kahit piso, walang donate. Isinama ko lang yung mga pangalan nila dahil sa pakiusap nila. Yung mga taong nagbigay ng donation para naman pumasabi nila na yung kanilang mga dinonate ay may pinupuntahan. Gusto ko po pasalamatan dito yung aking pinsan na si Yolendo Eusebio Marcos Jr. Nag-donate po siya ng 10 million piso. University of Japan. The letter, I could not make more expensive because if this will be pure gold, I will be bankrupt. So what I did is just the letter is the gold. Just the letter is the gold thing. Hindi mo sinabi sa akin, sana hindi mo ako nagsasabi. I think In her appreciation to Francis Marcos and Bernard Chong. ito naman daw. Basta you're binitan nyo ng grabe pag nakita na kayo ng painting ng congresswoman. Ng painting, yan daw yung itsura nung naupo kayong congresswoman. Ayan. And this one, nung daw pumunta kayo sa Rose Garden with Ronald Reagan. Yan. Ang galing yung story ng painter eh. Yan. Yan. That is the story of Ronald Reagan. Mama, ganda-ganda mo. Teka na, ito po nung, ito daw po nung. My prayer is, may the greater architect of the universe, with his divine providence and infinite wisdom, will strengthen your life. I pray to the greater Lord to give you more life, for you to live long enough to see the end of this. Without you, it's all failed. Do you think I won the election because she is Annie Marcos? No. She won the election because she is your daughter. Ngayon po, meron akong bago, baka gusto nyo, ako po ang chairman. I will shoulder whatever it takes until my final year. I said, no problem. Hindi ka naman uurus ng 1 million so. Direct. What? 37 million. Bentley car. That is the most expensive car today. Not the Lamborghini. Yung sasakyan ko po na po. Kasunod yun yung Mustang, R8, Bentley. Hindi po sana bibili ko for me and for my fiancé. But when I see your fame, negated by a man who admire you at the boss, sabi ko isang Bentley na lang bibili ko. So I paid. But I just want to let you know that I love you. I pray na tumaba pa yung buhay mo para mabantayan sila. Are you related to the Marcos? It is a privilege to me. Yan lang po ang masasabi. Why you're using the Marcos family? I am a Marcos. My name is a Marcos. I am a Marcos. Then if you have a problem for me being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. She is the one who gave me the name. Where's your mother? In Cagayan. Yes, you can go there. No question about being me being Marcos. I'm a Marcos. Careful not to be there. Your mother is died already. No. Remedios Antonio, the name of your mother, right? Yes, that is. Let me remind you of the of your rights. You have been apprised by the agents during the course of the arrest, and you are assisted by your counsel. Yes, sir. So, see you in the court. See you in the court. I will. Yes. Okay na si Vic. Kumusta kayo? Alright. Ito mo. Ako muna yung magsasalita, no? Una. Madali muna. Papasalamatan ko muna si Sir Victorendo. Pumasyal siya kasi meron akong complaint dito. Ako yung may complaint. May complaint ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake account.
Ngayon, sabi niya, sir, meron pong warrant of arrest dito, violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. Noong 2010 mo yan sa Baguio. Optometry. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo ng mga optical clinic sa Baguio dahil wala silang kinita noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check-up, libreng salamin sa mata. At yan, tuloy-tuloy pong ginagawa at noong beses taon-taon. Pwede nyo kalkalin yung aking Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Peña Blanca, Cagayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBI ngayon para pagkumparahin yung disease order noong 2014 at saka yung warrant of arrest noong 2010, which is nagkaroon ng alias. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko, sige, mag-bail na lang huli ako para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mga mamayang Pilipino. Taon-taon ho, 3 beses sa isang taon. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng Optimum Eye Care Program sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ako ng Maguindanao, nakarating ako ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ako sa ating mga mamamayan. Isa lang ang mga tinitingnan ko rito na talagang may tinamaan mo doon sa Mayaman Challenge ko at talagang gusto po ako pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking nasasabi. Maraming salamat po sa inyo. So, pinasasalamatan. Nitong mga nagdaang buwan, maraming mga nagtag sa akin tungkol sa mga activities ni Francis Leo Marcos at iniudyok ako na magsalita. Pero hindi ko pinakialaman sapagkat ang format ng aking show, Wanted sa Radyo, kinailangan ay merong magreklamo na sila ay naloko o nagrabyado. Sa kaso po ni FLM, wala namang ganon. Kaya bakit ko na naman pakikialaman? Now, maraming muling nagtag sa akin at nag-PM at gustong magbigay ako ng opinyon tungkol sa kaso na kung saan itong NBI hinuli si FLM gamit ang isang warrant of arrest na 2006 pa. Ang tanong, una, legal ba yung ginawa ng NBI? Dahil ito raw ang NBI nagpadala sa sulsol sa isang tao o grupo ng mga tao na may galit kay FLM at inudyukan ng NBI na hulihin siya. At bakit daw nagpauto ang NBI? Marami naman daw mga malalaking kaso na pwedeng unahin ng NBI tulad ng mga kasong rape, kidnapping, robbery, etc. Bakit ito raw na napakilit lamang na kaso, napakatagal na binigyan pansin ng NBI? Yes, may punto nga naman kayo. Maring merong mga kagalit si FLM na prinadject siya, nag-research at sa kanilang pag-research nakita nila na ito ay merong outstanding warrant of arrest at yan ay ipinasa sa NBI. Now, anong gagawin ng NBI? The NBI is duty bound to serve that warrant. Otherwise, ang NBI ay makukontempt of court ng judge na nag-issue ng warrant. On top of that, ang NBI ay maaaring kakasuhan ng dereliction of duty. Now, ipapaliwanag ng abogadong si Attorney Garrett Tungol anong ibig sabihin ng contempt of court at dereliction of duty. Attorney Garrett. Ang contempt of court ay isang punishment na sinasampa ng ating korte para sa mga lumalabag sa mga utos nito. Kapag ang arrest warrant ay in-issue ng korte, naaatasan ang lahat ng law enforcement agency natin upang kunin ng taong pinapaaresto at dalhin sa presensya ng korte o sa nag-iimbestiga na kinatawan ng gobyerno. Kapag pinili ng isang arresting authority na hindi kunin ang tao bagamat alam nila kung nasaan ito, itong tinatawag nating contempt of court dahil inalis mo ang galang mo sa utos ng korte at ito'y may karapat-dapat na parusa. Ngayon, ang dereliction of duty naman ay isang kadikit na opensa nito. Ito ay mas general na offense. Ang dereliction of duty ay sinasampang administratibong kaso laban sa mga ahente ng ating gobyerno na nakalatag ang kanilang trabaho sa batas, ngunit ito ay hindi nila sinusunod. Tulad na lamang ng ating mga NBI agents at ang mga police officers natin, inaatasan na umaresto ng mga tao na may mga standing warrant. Kapag pinili nilang hindi arestuin ng tao, bagamat alam nila kung nasaan at kung sino itong taong to, sila ay nagderelict ng kanilang duty o iniwan ang kanilang katungkulan sa ilalim ng batas. Ang sunod na tanong, kami nga pumunta sa NBI, nagbigay kami ng warrant of arrest para sa isang suspect. Bakit hindi hinanap at hinuli ng NBI?
Good question. Well, kailangan pang i-research ng NBI, kailangan pang i-casing ng NBI, surveillance, bago mahuli ang pinapaserba nyo ng warrant na hawak ninyo. Sa kaso po ni Francis Leo Marcos, high-profile personality po siya. Alam na alam ng buong Pilipinas kung nasaan siya. So, kapag hindi pa rin sinerve ng NBI yung warrant of arrest na nasa kamay na nila against Francis Leo Marcos knowing where he is, then doon na nga po papasok yung contempt of court and dereliction of duty. Now, doon naman sa kasong kung siya ba talaga ay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. Sa interview sa kanya sa tanggapan ng NBI na panood ko kahapon, sinabi niya doon sa mga nagtanong, itanong daw sa nanay niya kung bakit siya ay Francis Leo Marcos. May punto nga naman siya. Dapat pagbigyan ng NBI ang kahilingan ng FLM na tanungin ang nanay niya. All the NBI has to do is invite his mother to the NBI to shed light kung bakit siya naging Francis Leo Marcos. Now, pagdating sa NBI at tinanong yung nanay ni FLM kung ang tatay niya ba talaga ay si Pacifico Marcos dahil yun po ang kumakalat sa balita, then all the NBI has to do is i-verify yan sa NSO. At titingnan ngayon sa birth certificate na ma-obtain nila sa NSO kung talagang nakapirma doon si Pacifico Marcos as the father of Francis Leo during birth. Now, kung nakapirma, i-check yung signature doon sa mga available records sa signature ni Mr. Pacifico Marcos. Now, kung walang signature yan, then invalid po yung paggamit ni Francis Leo ng kanyang pangalan. Now, kung ganon, bakit hindi yan nakita ng Philippine Statistics Authority? Meron pang isang way kung papaano ang isang tao makapalit ng kanyang pangalan ng legal. Yun ay pumunta sa korte para i-request sa isang judge na palitan ang kanyang pangalan at yan ay pagbibigyan ng judge kapag meron siyang valid reason. Isa sa mga valid reason dyan ay kung ang kanyang pangalan ay mabaho at naging dahilan na para siya palaging tinutukso o binubuli. Example, Peryong Maharot, napakabaho ng pangalan niyan. At gusto niyang maisalin yan sa Peri Inocente, then the judge will grant his request. Now, kung yan talaga itinahak na rota ni FLM from Norman Mangusin, na yan kasing kumakalat na balita na siya ay Norman Mangusin, from Norman Mangusin to FLM, then dapat hanapin kung saang korte niya ipinail yung change of his name. At kapag hindi yan ang rota na tinahak niya para siya ay maging FLM from Norman Mangusin, then panibagong problema. Ang tanong muli, paano nakalusot sa Philippine Statistics Authority na maisalin ang kanyang pangalan from Norman Mangusin to FLN o Francis Leo Marcos? Kung lumilitaw na wala doon sa dalawang nabanggit kong ways na para siya ay maging Francis Leo Marcos, then ito ang magiging problema. Pakipaliwanag. Ayon sa ating revised penal code, pinaparusahan ang hindi paggamit ng iyong totoong pangalan o ang formal na charge ay ang concealment of real name. Tumataas ang penalty ng krimen na ito kapag ang concealment of real name mo ay ginawa upang makatakas sa mga legal na utos ng korte. For example, person A inisyuan ng warrant of arrest under sa pangalan niyang isa ay gumamit ng pangalan niyang pangalawa upang makaiwas sa execution nito, tumataas ang penalty. Ngayon naman, kahit hindi ka nagtatago sa batas, mali pa rin na gumamit ng pangalan na iba. Kasama pa rin siya sa prohibition ng concealment of real name. Malaki ang halaga ng totoong pangalan sa ilalim ng batas dahil ito ay ang ating identifying mark at kaya tayong kasuhan at gumawa ng kontrata sa ilalim nito. Kaya tulad ng sabi ni Idol Rafi, kailangan nating dumaan sa korte para mapalitan ito. Pag hindi tayo dumaan doon, delikado. Dumako naman tayo doon sa katanungan ng iba, saan ba nanggaling ang pera ni Francis Leo Marcos? Anong pakialam nyo kung saan galing ang pera niya? Kung siya namimigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo sa mga hirap ng kababayan, so be it. Inggit lang kayo, di ba? On the other hand, meron din punto kayo. Now, alamin din dapat na mga kinukulan, since the NBI is already handling his case, imbestigahan ng NBI saan ba talaga galing ang kanyang pera. At napakadali po yan na malaman. All the NBI has to do is contact the BIR. Siya ba ay nagbabayad ng tax? Tingnan ang kanyang ITR. Yan ba ay tumutugma yung kanyang binabayad na buwis sa mga idineklara niyang asset na available on records, lalo pat yung mga sinasabi niya. Bilyonaryo ka, then dapat malaking tax ang binabayaran mo sa BIR. Now, failure to do so, then meron kang kaso. Pakipaliwanag mo, Attorney Garrett.
kailangan natin tandaan na under our tax code, lahat ng income ay taxable. Hindi ibig sabihin ng income nito ay kailangan nanggaling sa sweldo o sa business. Kahit ako ay isang taong nakahukay ng treasure sa ilalim o ng gold bars o ng Yamashita's treasure o kahit ano, taxable pa rin ito. Kaya po nandyan ang records natin si BIR. Lahat ng pumasok na income sa atin, whatever source, kailangan pagbabayaran po natin ng buwis. At ito ay isang accurate representation kung magkano nga bang kinikita ng isang tao sa mga prosesong legal. Now, walang masamang tumulong, lalo na po sa panahon nito. Kailangan po ng ating mga kabayan, especially yung mga kapuspalad, ng tulong ng ninuman na para sila'y makaraos. Pero dapat, kailangan malaman ng mga taong tumatanggap ng tulong o recipient ng nasabing tulong ang pinagmulan ng tulong na tinatanggap nila. At nasa kanila na yon para mag-decide kung tatanggapin ba o hindi yung tulong na ibinibigay sa kanila, kung yan man ay galing sa masama, halimbawa, or kung hindi man. Now, para sa ikatatahimik ng lahat at para maging patas on both sides, para naman mabigyang hustisya, kung merong mang kailangang mabigyan ng hustisya dito kay FLM dahil sa tingin ng kanyang mga followers, siya ay dito inaapi o siya ay hinaharas, then lahat po tayo magkaisa, magtulungan, magbigay ko tayo ng mga impormasyon na may kinalaman sa ginagawang investigasyon ng NBI nang sa gayon mapabilis po ang ginagawang investigasyon ng ating mga kinaukulan. All you need to do is lumutang kayo. Pwede kayong pumunta sa akin at kung ayaw nyo, pwede kayong dumiretso sa NBI nang sa gayon, once and for all, matuldukan na itong problema ito at magkaalaman na kung sino ang nagsasabing totoo, kung sino hindi, kung talagang karapat-dapat bang nasa kulungan si FLM o dapat siya ay nasa laya. Maraming salamat po.